Natagpo ang inabandona sa gitna ng kangkungan sa Macabebe, Pampanga ang isang bagong silang na sanggol. Ang kanyang kalagayan sa pagtutok ni Chino Gaston. Abala at tila may hinahanap sa gitna ng kangkungan ang ilang residente sa likod ng barangay hall ng San Vicente, Macabebe, Pampanga, umaga nitong linggo. Kwento nila. Ang anak ko, sinigawan ako, nakita silang bata. Bumaba ka agad ako. Parang puting na umiiyak. Mataas ang talahib at lubog sa abot tuhod na tubig ang kangkungan, kaya pahirapan ang paghahanap. Pero ilang saglit pa, may nakitang tuwalya na tila may dugo ang mga residente. Tuwalyo, wala na yun. At sa di kalayuan, doon na nila nakumpirmang meron ngang inabandonang buhay na sanggol. Nakakabit pa ang umbilical cord nito at may sugat sa katawan ng makuha. Bandang dito, parting dahil naka-diretso na ganyan. Nakalitaw lang pinakaulo. Nakalubog. Kwento pa ng sumagip, nakalunok na ng tubig ang sanggol. Pero agad naman siyang dinala sa ospital para magamot. At sa ngayon ay maayos na raw ang kalusugan. Okay naman, malusog na malusog yung bata, ang pogi pa. Pogi-pogi yung bata. Nakikipag-ugnayan na raw ang mga tauhan ng barangay sa pulisya at sa DSWD para sa pangangalaga ng sanggol. Iniimbestigahan din kung sino ang mga magulang na nag-abandona sa sanggol. Pero tingin daw ng taga-barangay, hindi taga roon ang mga magulang nito. Sa palagay ko, pinapon lang, inagis lang dito eh. Kasi yung mga health workers namin, lahat ng mga health workers namin, lahat ng buntis dito sa barangay namin, alam nila. Panawagan nila sa mga magulang ng sanggol. Sana po, magpakita na o lumabas na. O kaya, tawag ka man lang sa cellphone, sa mga PNP, o kaya dito sa barangay para alam mo kung nasaan yung bata. Sana maawa ka, magpakita ka. Para sa GMA Integrated News, Chino Gaston, nakatutok, 24 oras. Lord, please send some help. Umabot na sa mahigit 8,000 ang mga aftershock na naitala ng FIVOX kasunod ng magnitude 6.9 na lindol sa Cebu. Dahil tuloy ang mga pagyanig sa Tent City na tinutuluyan ng ilang residente. Mula sa Bogos City, nakatutok live si Nico Sereno ng GMA Regional TV. Nico. Emil, matapos maipatayo nga itong Tent City dito sa lungsod ng Bogo nitong weekend, may ilang mga pamilya na ang nailipat dito sa nasabing pasilidad. Nagsimula nang pumunta sa Tent City sa Barangay Cogon, Bogos City ang mga biktima ng lindol. Ayon sa camp manager ng Tent City, may inisyal na 50 pamilya o 254 individuals na ang nanunuluyan sa pasilidad. Bilin sa kanila, bawal manigarilyo, uminom ng alak at mag-ingay sa gabi. Okay raman. Oo. Komportable raman sa kuan sa mua uno man akong anak. Okay raman kaysa sa mong gibali kuanan ba sa gistaran. Kay to kayo niya magbanaw mi. Magbarog mi matog. Kani kay okay man kayo. Makahigda mig tarong. Kaninang umaga nag-inspeksyon sa pasilidad si DSWD Secretary Rex Gatchalian. They were here ng weekend, nakatayo na and they're building more. So kami, ang DSWD, ang sabi nga namin, food and water, will make sure that we supply that. So this is whole of government at work, but Red Cross really, we have to thank them for doing this. Sa bayan ng Medellin, tinatrabaho na rin ang isa pang tent city. Siniset up na rin ng mga volunteers ang tents dito kung saan tulong-tulong sila dahil sa bigat at laki ng isang tent. Kung ikukumpara sa Bogo Tent City, mas maliit itong sa bayan ng Medellin kung saan naabot sa 64 tents ang kayang ma-accommodate sa lugar na ito. Pinapamadali na rin ang pagtatrabaho para mailipat na ang mga earthquake victims sa lugar.
Tiniyak din ni Secretary Gatchalian sa mga lokal na opisyal ang tulong mula sa gobyerno. You will see a steady stream of secretaries flying in and out of Cebu. Kasi ang utos ng ating Pangulo, hindi namin kayo bibitawan, hindi namin kayo iiwanan hanggang sa makatayo ulit ang mga Cebuano. Promise ng Presidente nung nandito siya sa National Agency, nagawa talaga nila. First, yung 10 city was promised to us. Yung electricity na gawin within 5 days, nagawa na rin. And also your food packs. Emil, sa ngayon ay patuloy pang kinokolate ng lahat ng mga LGUs dito sa Northern Cebu ang listahan ng lahat ng mga apektado ng nangyaring lindol. Samantala, maliban sa Bogo at sa bayan ng Medellin, may pangatlong tent city na rin na itinatayo ngayon sa bayan ng San Remigio na mag-accommodate ng 50 tents. Emil? Maraming salamat, Nico Sereno ng GMA Regional TV. Inireklamo ng 4 counts of perjury ni Senador Jinggoy Estrada si dating DPWH Engineer Bryce Hernandez dahil sa umunoy pagsisinungaling nito sa pagdinig sa mga flood control project. Ang sabi naman ng kampo ni Hernandez, tangka lang ito para takutin at patahimikin ang engineer. Nakatutok si Oscar Oida. Habitual liar ang paglalarawan ni Senador Jinggoy Estrada kay Bryce Hernandez nang sampahan ni Estrada ng reklamo ang dating DPWH engineer sa Quezon City Prosecutor's Office. 4 counts of perjury ang inihain, kaugnay ng mga aligasyon ni Hernandez laban kay Estrada sa pagdinig sa Kamara at Senado. One is regarding the alleged 30% kickback of Senator Estrada as to the anomalous flood control projects. Second is with regard to Beng Ramos being an alleged staff of Senator Estrada. Third is with respect to the fake issued ID that he used in Okada, Manila and other casinos. And then fourth is with respect to Bryce Hernandez's statement that he was not involved in the anomalous flood control projects. Ayon kay Estrada, nagsisinungaling na umano si Hernandez sa ikalawang pagdinig pa lang ng Senate Blue Ribbon Committee. Kaya we cited him for contempt, kaya nakulong siya. Kaya siguro the next day ay kung ano-ano pinagsasabi niya kasinungaling at dinawit pa yung aking pangalan. Kumpiyansa si Estrada na maipapanalo nila ang mga reklamo. Nationwide naman televised itong Blue Ribbon hearing. Makikita naman ng taong bayan na talagang napakasinungaling na itong taong ito. Ayon sa kampo ni Hernandez, hindi pa nila natatanggap at nasusuri ang reklamo kaya wala pang komento ukol dito. Gayunman, sinabi nilang tila tangka ito para takutin at patahimikin si Hernandez. Lalo't nauna na siyang inireklamo ng defamation at injunction ni Estrada. Ginagalang-an nila ang karapatan ni Estrada na maghain ng kaso pero nanindigang ipaglalaban si Hernandez. Para sa GMA Integrated News, Oscar Oida, nakatutok, 24 oras. Nagpatawag ng pribadong pulong si Senate President Tito Soto para pag-usapan kung sino ang papalit kay Senador Panfilo Lacson bilang chairperson ng Senate Blue Ribbon Committee. 5 senador ng mayorya ang pinagpipilian pero nauna nang tumanggi ang 2 sa kanila. Nakatutok si Mav Gonzalez. When I say no, it's no. When I say yes, it's yes. Sir, final answer na, no? Final answer. Hindi na mapipigilan ang pagbibitiw ni Senate President Pro Tempore Ping Lacson bilang chairman ng Senate Blue Ribbon Committee, sabi ni Senate President Tito Soto. Ayaw talaga. Ayaw na. Finally decision, sir. Oo, parang mas magiging effective siya as a critic. Kaya, baka blessing in disguise. 5 majority senators ang pinagpipiliang humawak ng makapangyarihang Blue Ribbon Committee. Ang sino rekomendasyon ni Senator Lacson would have a very strong edge over anybody else. Ito JB, si Senator Raffy Tulfo, si Pia Cayetano, o si Francis Pangilinan, even si Risa pwede. So, pag-uusapan namin. Nagpatawag na ng caucus o pribadong pulong ng mga senador bukas ng tanghali si Soto para pag-usapan kung sino ang papalit kay Lacson. Ang isa sa mga pinangalanan na si Senador J.V. Ejercito tumanggi na sa pwesto.
Alam ko limitasyon ko, mas marami ang tingin kong mas may kakayanan ang mag-lead ng committee. Sabi ko sana iba na lang. Umaasa pa rin sa ehersito na babawiin ni Lacson ng pagbibitiw. Lalo't nilinaw ni Lacson sa mga senador ng 19th Congress kung ano ang ibig niyang sabihin nang sabihing may insertion silang lahat sa 2025 national budget. Sana reconsider na presenting kasi walang may gusto ngayon sa ngayon eh. So, nagkaliwanagan naman eh. So wala rin mga sama na loob, sir? Wala naman. Tingin ko kami, wala. Sa amin wala. Umaasa rin si Senador Kiko Pangilinan na isa rin sa mga pinagpipiliang humawak ng Blue Ribbon Committee. Tumanggi na rin si Senador Raffy Tulfo na isa pang pinagpipili ang pumalit kay Lacson dahil ayaw niyang mawalan ng focus sa tatlo niyang komite na pawang advokasya niya. Ayon kay Minority Senator Jinggoy Estrada, well, there are a lot of qualified, more than qualified senators who can lead the Blue Ribbon Committee. There's Senator Pia Cayetano, who once held the chairmanship of the Blue Ribbon Committee. Meron pa mga kailangan pang imbitahan na talagang malaman natin ang buong katotohanan. Sabi nga ni Senator Lacson, ay inibita nila yata si Speaker Romualdez tsaka si Congressman Saldico at marami pa ibang mga personalities na kailangan talagang umapir sa susunod na Blue Ribbon Hearing Committee kung meron man. Para sa GMA Integrated News, Mav Gonzalez, nakatutok, 24 oras. Mga kapuso, tila maagang pamasko ang nakuha ng nag-iisang panalo sa draw ng Grand Lotto 655 kagabi. Solong tinamaan ng isang mananaya ang mahigit 223 million pesos jackpot matapos makuha ang winning combination na 21, 27, 51, 19, 14 at 53. Mahigit 9 na milyong piso naman ang jackpot prize ng Mega Lotto 645 na hindi pa napapanalunan. Na-turnover na ni Mayor Benjamin Magalong ang ilang technical report sa bagong Special Advisor ng Independent Commission for Infrastructure o ICI na si Rodolfo Azurin. Tinalakay din ng dalawa at ni Public Works Secretary Vince Dizon kung paano mapatitibay ang mga kaso kaugnay na mga proyektong kontrabaha. Nakatutok si Danoting Kungko. Nagpulong sina DPWH Secretary Vince Dizon, Baguio City Mayor Benjamin Magalong at ang pumalit sa kanya bilang Special Advisor ng Independent Commission for Infrastructure o ICI na si dating PNP Chief Rodolfo Azurin. Bukod sa turnover, pinag-usapan nila kung paano mapapabilis ang investigasyon habang sinisigurong mauuwi sa conviction ng mga ihahaing kaso. Ang mga kababayan natin naiinip na, lahat tayo galit na, gusto na talaga nating mapanagot yung mga dapat managot. In the next few days, ipipresenta namin yung strategy, no, tsaka yung sistema, ano ang mga ipaprioritize sa dami, kasi libo to eh, hindi to daan eh. Sa ngayon, may 2 kaso ng inirekomendang isampa sa ombudsman at meron pang nakapilang kaso na hindi bababa sa 25. Kasamang ito-turn over ni Magalong kay Azurin ang mga technical report. Yan ang magpapatunay talaga mga substandard o kaya ghost ang mga project. Unfortunately, nung nag-resign ako, magpasalamat din ako kay Mayor Benji. Marami siyang maitutulong pa. Officially, kahit wala na siya sa ICI. Sinabi rin ni Magalong na wala siyang nakikitang problema kung hindi isa publiko ng ICI ang mga pagdinig nito. Walang anomalya yung we're trying to ferret out the truth, ano? At meron sensitibo na mga nire-release at nilalabas sa Kongreso. 'Di ba? Di ba? Open yung hearing. Pero finally nung may mga tinatanong na sa akin ng mga sensitibong bagay, I requested for an executive privilege, 'di ba? Executive session. Ikinatuwa naman ni Dizon ang naging pahayag ng Anti-Money Laundering Council o AMLA na sinisilip na rin nila pati offshore accounts ng mga sangkot sa flood control scandal. 1,600 ba na accounts na ang na-freeze. To be honest, I think unprecedented yan. Ang next step, pagbawi. At yun ang pag-uusapan namin. Kasi kailangan, hindi lang enough yung may makulong, sabi nga ni Pangulo, kailangan maibalik natin yung pera ng mga kababayan natin. Hinihiling naman ni Azurin ang dagdag na tauhan mula sa AFP at PNP para mapabilis ang investigasyon.
Para sa GMA Integrated News, Dano Tingkung, Nakatutok, 24 Oras. 2 tunnel boring machine na ang ginagamit sa paghuhukay sa rutang dadaanan ng Metro Manila Subway. Tuloy rin ang pakikipag-usap para sa right-of-way ng proyekto, lalo't naurong na sa 2032 ang target na pagtatapos ng proyekto. Nakatutok si Bernadette Reyes. Isang solusyon sa traffic sa Metro Manila ang ginagawang Metro Manila Subway na siyang unang full underground railway system sa bansa. May mga nauna nang nahukay na dadaanan ng riles gamit ang isang tunnel boring machine. Hinuhukay na nito ang daan mula Camp Aguinaldo Station papuntang Ortigas Station. Pero para mapabilis ang gawa, nagdagdag ng isa pang tunnel boring machine na magdidrill na rin mula Camp Aguinaldo Station papuntang Anona Station. Additional tunnel boring machine means lesser time, no, para matapos ang ating mga proyekto. Tulad po ng sinabi ko kanina, naantala na po. Full speed ahead na ika nga itong ongoing na construction ng Metro Manila Subway. At sa sandaling matapos na itong proyekto, inaasang malaki ang maitutulong nito para maibsan ang pabigat na daloy ng trapiko sa Metro Manila. 2028 ang initial na target ng paglulunsad nito, pero sa 2032 pa inaasang matatapos ang buong stretch ng 33-kilometer na subway matapos maantala dahil sa right-of-way issue. Patuloy ang pakikipag-usap ng DOTR sa mga may ari-arian na maaaring maapektuhan ng proyekto. Out of the 33 properties, meron po tayong naiiwan na 12 na kailangan pang patuloy pa rin ang negosasyon, patuloy pa rin pag-iipag-usap. Kasi yung isang property doon, ang balita ko, creek naman. So, hindi siya kasama sa kailangang bayaran. I think it's more of we still have to explain it further to them. Ano naman po, nakukuha ito sa mabuting dialogo at pakipag-ugnayan sa kanila. Para sa GMA Integrated News, Bernadette Reyes, Nakatutok, 24 Oras. Mga kapuso, opisyal nang idineklara ng Pag-asa ang pagtatapos ng habagat season. Ayon sa Pag-asa, tayo ngayon ay nasa transition period patungo sa amihan season na maaari namang magsimula sa mga susunod na linggo. Sa katunayan, unti-unti na ring nagpaparamdam ang mahinang hangin mula sa northeast o hilagang silangan. Pero ang pagtatapos ng habagat hindi nangangahulugang wala nang mararanasang mga pagulan. Posible pa rin kasing magpaulan ng ibang weather systems. Samantala, naging bagyo na yung low pressure area kagabi sa silangan ng bansa. Ang bagyong ito at isa pang bagyong may international name na Halong, parehong nasa labas ng PAR at ayon sa Pag-asa ay walang epekto sa bansa. Ang northeasterly wind flow at intertropical convergence zone o ITCZ ang posibleng magpaulan sa ilang lugar bukas. Base sa datos ng Metro Weather, sa umaga may tsansa ng ulan sa ilang bahagi ng Quezon, Bicol Region at Mimaropa. Posibleng mas malawakan na yan sa hapon at may pag-ulan na rin sa Northern at Central Luzon at iba pang bahagi ng Calabarzon. Sa Visayas at Mindanao, umaga pa lamang may tsansa ng ulan sa Western Visayas, Negros Island Region, Zamboanga Peninsula, Sulu Archipelago, Northern Mindanao, Sorsogon at Davao Region. Pagsapit ng hapon at gabi, halos buong Visayas at Mindanao na ang ulanin. May heavy to intense rains na posibleng magpabaha o magdulot ng landslide. Sa Metro Manila, posible ring makaranas ng pag-ulan, lalong-lalo na sa hapon o gabi. Personal na naghatid ng tulong sa Cebu si Sparkle Star Shuvie Etrata bilang kauna-unahang female ambassador ng Boy Scouts of the Philippines. Bukod sa relief goods, nagbigay rin si Shuvie ng inspirasyon sa mga kapwa niya Cebuano na biktima ng lindol. Narito ang report ni Nico Sereno ng GMA Regional TV. Katuwang ang Boy Scout of the Philippines, pinangunahan ng bagong talaga at kauna-unahan nilang female ambassador na si Sparkle artist Shuvie Etrata ang relief distribution sa San Remigio, Cebu. Personal na sumama si Shuvie sa paghahatid ng tulong, lalo't nag-aalala raw siya sa sinapit na mga kapwa Cebuano. Nung narinig ko talaga, kinumusta ko kaagad yung mga family ko sa Bantayan. Upon knowing na they're okay, doon ako nag-extend ng help sa mga taga-Bugo, sa mga taga-San Remigio. Nakakalungkot, nakakaiyak, pero I believe naman in the resilience talaga of mga Cebuano talaga.
Nagpapasalamat si Shuvi na nabigyan siya ng platform ng Boy Scouts of the Philippines para makapaghatid ng tulong. Especially right now, I believe naman talaga that the children or the youth talaga, they have the power to change the future. Right now, I'm just here to inspire them to do good, to choose good every single day. Like me helping here, extending my helping hand, hindi to para ipakita sa kanila na this is not for a show. And this is to inspire them na they can also, in times na kaya na din nila, they will extend their help because that's how Scouts are. Bukod sa San Remigio, nagbigay rin ng tulong si Shuvi sa iba pang bahagi ng Northern Cebu, kagaya ng sa Barangay Kawit sa Midilien. I believe in Cebuano people. I believe in their kindness, and nabalita din ako yung dumating yung earthquake, diba? All the people from the south, from the city, pumunta talaga, traffic pa talaga, na it makes my heart, warm. It keeps my heart warm, and it makes my heart so happy na knowing na Cebuano ko, and maka-proud nga, isa sa ko nga Cebuano ba nga, wow, mo niya ako ang gidak-an. Mula sa GMA Regional TV at GMA Integrated News, Nico Sireno, Nakatutok 24 Oras.